Mahirapan ka talaga mag-move on kapag nasaktan ka sa pag-ibig. Lalo na kapag mahalaga sa iyo ang isang tao. Natural lang na makakaramdam ng lungkot, pangungulila, galit o pagkadismaya kapag natapos o nasira ang isang relasyon. Sa video na ito, sisikapin kong matulungan ka kahit sa ganitong paraan sa pagbibigay ng payo. At bago ko umpisahan ang magiging payo ko sa iyo, nais ko lang banggitin ang mga posibleng dahilan kung bakit may mga taong nahihirapan talaga mag-move on pagdating sa pag-ibig. Andyan na yung baka mahal mo pa siya. Marami kayong masasayang alaala na pinagsamahan. Nasanay ka na kasama siya sa araw-araw at umasa ka pa na magkakabalikan pa kayo. Nasaktan ang tiwala ng damdamin mo. Pakiramdam mo ay may mga pangarap kayong hindi natupad. May mga bagay kang gustong sabihin pero hindi mo na masabi sa kanya. O di kaya ay natatakot kang mag-isa. O di kaya ay iniisip mo na baka mahirap nang makahanap ng katulad niya. Iilan lang ito sa mga posibleng dahilan. Kaya kailangan mo talaga ng panahon para maghilom ang puso mo. Baka naman, kahit isang like lang at share para makatulong din tayo sa iba. At narito na ang maging payo ko sa iyo na pwedeng makatulong talaga sa iyo. Una, tandaan mo na ang pag-move on ay hindi karera. Walang takdang oras kung kailan ka dapat maging okay. Ang mahalaga ay unti-unti kang sumusulong sa araw-araw kahit maliit na hakbang lamang. Ang pangalawa, tanggapin mo ang nangyari. Huwag pilitin ang sarili na maging okay kagad. Bigyan mo ang sarili mo ng sapat na panahon para maghilom ito. Pangatlo, umiyak ka kung kinakailangan. Ang paglabas ng emosyon ay bahagi ng paggaling. Hindi ito isang kahinaan. Pangapat, bawasan mo ang pakikipag-ugnayan sa kanya. At kung maaari, iwasan mo na ang madalas na pagtitext, pagtawag o pagtingin sa kanyang social media. Yung iba kasi, kaya mas lalong nasasaktan kahit hiniwalayan na, kahit niloloko na, updated pa rin sila sa social media ng taong nanloko sa kanila. Mas mainam pa nga kung tanggalin mo na siya sa list ng mga friend mo. Kasi bahagi talaga yan para makalimot ka na sa kanya. At ang panglima, maglaan ng oras para sa sarili. Alagaan ang iyong kalusugan, magpahinga ng sapat at gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Huwag mong gayahin yung iba na nagmumukmuk na lang sa kwarto. Lumabas ka, maglakad-lakad ka at mamasyal ka sa mga lugar na tahimik at lumanghap ng preskong hangin. Pang-anim, makipag-usap sa pamilya at mga kaibigan. Malaking tulong ang suporta sa mga taong nagmamahal sa iyo. Humingi ng mga positibong advice mula sa kanila para kahit papano'y gagaan ang loob mo. At ang pangpito, magkaroon ng mga bagong hobby o interes. Matuto ng bagong kasanayan, mag-ehersisyo, o subukan ang mga bagay na matagal mo nang gustong gawin. Halimbawa, gusto mong matuto ng tennis. Ang ganitong klaseng laro kasi ay nakakabawas din ito ng stress, nakakapag-relax ang iyong isipan. O di kaya ay gawin mong hobby ang pagtulong sa kapwa. Kung maluwag naman ang iyong financial status. Masarap tumulong sa kapwa. Hindi mababayaran ng pera yung saya na mararamdaman mo sa tuwing nakikita mo ang mga tunay na ngiti at pagpapasalamat sa taong tinutulungan mo. Nakakatulong din ito sa paglimot sa mga bagay-bagay na nangyayari sa mga nakaraan mo. Pangwalo, iwasang sisihin ang sarili. Hindi lahat ng relasyon ay nagtatagal. Hindi ibig sabihin ito na kulang ka bilang isang tao. Mag-focus ka sa iyong mga pangarap at gamitin ang panahon na ito upang pagbutihan pa ang iyong karera, negosyo o personal na mga plano sa buhay. At ang pangsiyam, kung kaya mong isulat ang nararamdaman mo, isulat mo. Ang pagsusulat sa journal ay nakakatulong upang mailabas ang bigat ng damdamin. At maniwala ka na may mas magandang darating pa sa buhay mo. Ang pagtatapos ng isang relasyon ay hindi katapusan ng iyong pagkakataong magmahal at mahalin. Tandaan na ang pag-move on ay hindi isang karera. May mga araw na magiging maayos ka at may mga araw na masasaktan ka ulit. Normal lang yun. Ang mahalaga ay unti-unti kang sumusulong at hindi nananatili sa sakit ng nakalipas.